Musta? May malupit na anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para maibida mo kay Lablab mo. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Tatlong abiso ang lumabas na gawa na ang kondisyon, maaari ka nang pumasok, nakatagong bahagi, pumasok ka na sa kumukupas na lihim na pasilyo, dahil sa banal na kapangyarihan, hindi ka maaring obserbahan ng Rotten Baron. Parang hindi bahagi ng teritoryo ng Baron ang lugar na ito dahil sa pag-e-erode ng lihim na pasilyo, waring hindi pa ito nakurap dahil na rin natugunan ko ang mga kondisyon, mataas ang posibilidad na may naghihintay sa akin sa ibaba na may kaugnayan kay Thananos. At may abiso na lumabas na ito ang isang lab, mas maliit ito kaysa sa inaasahan ko. Lahat sila'y research journals, ang kasaysayan ng iglesia ni Thananos at mga aklat tungkol kay Thananos, nakakapanghinayang at wala itong mga skillbook, sa kahit anong kaso, dapat ko sigurong kunin ang mga aklat tungkol kay Thananos. At napansin niya ang isang sulat, ang nakasulat dito sa sulat ay, sa oras na mabasa mo itong liham, ang mga tao sa loob ng kastilyong ito ay magiging mga rotting undead na sumpa at hindi makakatulog. Ang mga nasumpa ni Thananos dahil sa pagtutol sa kanya ay hindi pa bumabalik sa kanilang mga katinoan. Bagamat sila'y nasumpa, galit na galit sila kay Thananos sa kanilang trahedya. Tanga, mukhang hindi pa rin nila na-realize na ang dahilan kung bakit unti-unting nang pumapayak ang aming iglesia ay dahil sa kanila. Hindi na mahalaga kung galit sila dahil nakasil kami rito at hindi makalabas sa mundo, kaya hindi ko talaga maintindihan kung bakit sila gumagawa ng isang walang kabuluhang bagay. Matagal ng panahon simula nang iwanan kami ng apostol, at sinabi niyang isil niya ang lahat ng kastilyo sa buong kontinente. Sa palagay ko, oras na para iwanan ko ang lugar na ito. Mukhang may kaugnayan ang mga undead sa dating iglesia ni Thananos noong mga nagdaang panahon. Nang lugar na ito ay dating kastilyo ni Thananos noong mga nagdaang panahon, at ang mga taong may kinalaman sa iglesia ni Thananos at nagtangkang tumutol sa kanya ay nasumpa ng rotten death. Sa palagay ko, ito ang pangunahing punto ng main scenario. Para sa kahit anumang pangangailangan, iniwan ko ang isang regalo para sa sino man dito, mangyaring mag-enjoy. Nagtaka si Yunsang sa isang regalo. Ito ay inaasahan talaga mula sa iglesia ni Thananos. At napangiti na lang ito sa pananabik, isipin na may isang daan ang hindi ko alam, ako na isa sa mga pari ng kastilyong ito. Sa tingin ko, hindi rin alam ng Count ang tungkol sa daanang ito. At pinahanap niya ang daanang ito sa kanyang alagad, "You rotten bastard, hindi natin kayang lampasan ang patibong anuman ang gawin natin," paumanhin. Wala tayong ibang pagpipilian kundi maghintay na lumabas ang gago, bagaman tayo'y naging mahina, hindi naman natin kayang alagaan ang isang batang tulad niya. Oh, sa wakas, lumabas na rin siya. Bakit siya tumatakbo? Isa ba ito sa kanyang mga diskarte? At napansin na biglang yumenig ang kanyang kinalalagyan, agad niyang pinahabol ang bida sa kanyang mga alagad, at hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Habang tuloy-tuloy ang mga pagsabog, ito ay inaasahan na ng bida sa simbahan ng Thananos, at ang bida ay nakaabot ito sa isang safe zone. Sino ang mag-aakala na ginawa nila ang isang self-destructing bomb sa kastilyo? Alam ko na ito'y isang grupo ng mga baliw, pero palaging lalampas sa aking mga asahan. Talagang pumuputok ito ng kamangha-manghang paraan. Bukod dito, ako ay nakakatanggap din ng experience points. Nag-level up na ako sa antas na 180. Mukhang humuhupa na ang pagsabog. Dapat ko bang pabalikan ang isang naglahong apoy? Oo, ganoon nga. At ginamit ng bida ang gravity meteor at ginawa ito ng 2 beses at may pangatlong gravity meteor pa. Sa gitna ng pagsabog, may isang nilalang na sa gitna ng apoy ay napalibutan ito ng isang barrier. Ito pala ang mga boss ng mga zombie. Ang enerhiya sa ilalim ng kastilyo ay namatay at sumabog, inaasahan nga sa iglesia ni Thananos. Nakaligtas ako dahil naglagay ako ng barrier. Yung binatang iyon na mula sa lahi ni Thananos ang nag-trigger ng bomba, kaya pala tumatakbo siya papunta sa safe zone. Hindi rin normal yung taong yun, tiyak na lahi ni Thananos. Chick, isipin na mawawala lahat ng aking mga alagad nang walang laban, gayong pinaghirapan kong makuha ang karamihang ito. At bigla siyang may napansin, nalaki ang kanyang mata sa isang bulalakaw na paparating sa kanya. Galit na galit siya, naghahanda na at gusto niyang patayin ang bida dahil sa kanyang galit. At tuluyan itong naglanding sa kanyang kinatatayuan, at malaking apoy ang sumiklab sa atake ng bida, habang ang bida ay nanonood lang na gumagamit ng straw na umiinom ng pampabalik ng kanyang MP.
Dahil hindi pa lumalabas ang malinaw na abiso para sa pangunahing quest ng senaryo, malamang buhay pa ang boss. Sa kabila ng tatlong sunod-sunod na gravity meteor ay nanatili pa rin itong nakatayo at wala man lang kahit isang bakas ng gallows ang natamo nito. At sumigaw ito na papatayin ang bida dahil sa kanyang sigaw, naghatid ito ng isang malakas na pag-atake, buti na lang nakaiwas ang bida, subalit nagulat ito sa ginawang pag-atake ng boss. Habang iniwasan ng bida ang mga pag-atake, ginamit niya ang Belt of Dreams, ang casting niya ay mabilis at wala itong masyadong delay. Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang mga pag-atake habang ang bida tila nasisiyahan sa mga pangyayari habang ito'y umiiwas, siya'y sobrang galit kaya't sumusugod kahit saan. Ang pagbibigay ng hamon sa kalaban at pakikipaglaban ng ganito ay talagang masaya, sa lakas at bilis ng kanyang mahika, kahit anong tama na matanggap ko ay malamang na maging kritikal, kahit isang boss ay alam iyon ng mabuti. Ngunit dahil hindi niya ako matamaan, mas lalong siya ay nagagalit kaya't ang pagkakamali niya ay tiyak na mangyayari. Gaya nga ngayon, ginamit ni Yunsong ang kasanayang Tylos Cove Roll Stealth, at walang kamalay-malay ang kalaban na nasa likod na niya ito. At sabay ginamit ng bida ang Ahumbred's Arrow of Destruction. Kasunod nito ang Thananos's Nocturne, at namilipit ito sa sakit habang tinamaan ng maitim na kidlat, sinundan pa ito ng Penetrating Strike, at hindi na nagawang umiwas ang kalaban sa sunod-sunod na ginawang pag-atake ng bida, tumagos na lang ito mula sa likurang bahagi patungo sa bandang dibdib ng kalaban. Wala na itong nagawa at nakaluhod na lang ito sa sahig, at dahil doon ay may pulang abiso na lumabas, ang kapangyarihan ng kasunduan sa Roteng Baron ay bumabawas na. Ang ikatlong yugto ng Roteng Baron ay nagsisimula, ang kanyang HP ay muling magiging buo, at pansamantala siyang magiging invincible. Kapag invincible ang Roteng Baron, hindi ito makakagalaw, mangyaring maging handa. Mga lods, bago po natin ituloy yung video, may kunting pag-giveaway po tayo. Pid kang makukuha ng 100 pesos up to 500 Gcash per week. Madali lang para makakuha ng free Gcash, just subscribe, like and share para mapili. Huwag kalimutang mag-comment para mabilis kayong mapansin. Totoo po, mamimigay talaga kami sa mga top viewer at sharer ng video namin. So the bomb and gravity meteor were two phases. Maganda siguro na ihanda mo ang sarili mo dahil pagkatapos ng aking panandali ang hindi mapapinsala, agad kita aatakehin. Sa sandaling matapos ito, gagamitin ko ang blink. At isang abiso ang lumabas, the Roteng Baron's invincibility has been lifted. At naghahanda na ito sa kanyang blink, hindi man lang niya natapos ang pagbigkas nito ay tinamaan na ito ng palaso sa kanyang binti. At nagtaka siya kung ano ito, kasabay nito, may skill pa itong petrification at naging bato ang tinamaan ng pana, sinundan pa ito ng dalawang palaso na tumama sa may lalamunan at sa may dibdib. Sa halip na gumamit siya ng blink, dapat ay shield ang kanyang ginamit. Sa kabila ng kanyang pinsala, nagawa pa rin niyang umatake sa bida. Sa pagkawala ng usok, tila naghahanda na naman ang bida sa kanyang pana, at ito ay tumama sa sentido ng kalaban. At dahil doon, may tatlong pulang abiso na lumabas. You have hit vital points, you have dealt a critical strike, Thananos Nightmare has been activated. Ang namumuhay na patay ay naapektuhan ng isang kakaibang kalagayan, hallucinations at sakit sa loob ng 3 segundo. At sumigaw ito at hindi niya matanggap ang kanyang katapusan, at nakikiusap ito na gusto lang niyang napayagan na siyang umalis sa relihiyon na ito, at ginamit na ni Yunsong ang Sabbath of the Dead. Binigyan mo ng Sabbath of the Dead ang Roteng Baron, 1,000 DP ang naubos. Ang Roteng Baron ay maihimlay ng 1 minuto, sa loob ng 1 minuto, ang pinsala ay magiging doble. At hindi pa ito tapos, may kasunod pa pala itong malaking bulalakaw na papabagsak sa kanya, at doon ay tinupok siya ng apoy na nagmumula sa bulalakaw. Dahil doon may mga abiso na lumabas, nakakaraos ka na sa Undying Baron. Ikaw ang unang tao na pumasa sa pangunahing senaryo. Ang balitang si Osira ay pumasa sa pangunahing senaryo ay ipapalaganap sa lahat ng user dahil sa iyong tagumpay sa pangunahing senaryo mag-isa. Ang gantimpala ay mataas bilang gantimpala sa main scenario quest. Isang high-rank ang class na Skillbook Authority ay makakamtan, at nakuha ang Thananos Silent Cloudbed God Relic. Ang quest na Pope of the Church of Thananos request ay tapos na, mangyaring tanggapin ang iyong mga gantimpala mula sa Pope. Dahil tapos na ang kanyang pakikipaglaban, kasabay nito ang paghinto ng kanyang recording.
Sa Hero Guildhouse tinipon ni Rin ang kanyang mga kasamahan dahil sa isang mahalagang pag-uusap, gayunpaman, hindi pa rin ako makahanap ng anumang impormasyon, gaya ng sinabi ni Ani, hindi ko pa rin mahanap kahit gaano kahirap, mukhang hindi rin alam ng simbahan, hindi mo ba naisip na baka mali ang ating tinitingnan na direksyon? Kailangan na ba nating sumuko rin? Paano kung magpahinga tayo sandali? Ang katotohanan na hindi pa rin natin natagpuan ang anuman ay maaaring nangangahulugang hindi natin ito nakuha ng tama at tingin ko, medyo masyado kang nababalisa nitong mga nakaraang araw. Sang-ayon ako, sa tingin ko, mas maganda kung maglaan tayo ng oras at magpahinga. Sumang-ayon na sana si Rin sa kanilang mga sinasabi, ngunit biglang sinabi ni Kaiser na mayroon siyang nakita. Sa wakas nakakita na ako ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Sasabihin na sana niya ito tungkol sa pangunahing senaryo ngunit huminto siya dahil may abiso na lumabas tungkol ito sa pagtapos ni Azura ng unang pangunahing senaryo. Habang kumakalat ang impormasyon tungkol sa pangunahing senaryo isa sa buong lupain, magkakaroon ng ilang malalaking at maliliit na pagbabago. Para sa mas detalyadong impormasyon, mangyaring tingnan ang homepage. Wala nang karagdagang patch. Salamat. Kaya pala hindi natin ito natuklasan, sandali lang, kung na-clear ni Azura iyon, ibig sabihin ba'y isang quest na maaaring makuha ng mga mababang antas, may kinalaman ba ito sa pangunahing misyon ng Thanatos Church? At tila alam ng Pope ang ilang impormasyon tungkol dito, parang ganon. Dahil sa kaganapan tila wala nang nakikinig sa sinasabi nito ni Kaiser. Ang pangunahing senaryo ay parang isang prologue, ibig sabihin, ang Baron ay isang alipin lamang kahit na ganoon, mukhang mahirap ito kung hindi sumabog ang bomba, mahirap itong nag-iisa, wala rin akong sapat na mana. Kaya maganda kung mayroong mana sa mga rewards at nagulat ang bida. Dahil sa may natanggap itong isang aklat ng History of the Rotten Death, lumikha ng main scenario 1.5, nakakuha ka ng main scenario 2 priority pass. Okay na ako sa aking relic at mga kakayahan, tingnan na lang natin ang mga skill book ngayon. Thanatos Breath, ang pangalan ay parang may magandang kahulugan, ito ba ay isang atake tulad ng Dragon's Breath? Thanatos Breath, ang hininga ni Thanatos, ito'y dekulay itim, hindi mo makikita ng 1 pulgada sa harap mo. Ang kanyang hininga ay tunay na kamatayan at isang bangungot na Diyos ng paghahunting, mga sining. Epekto, ang gumagamit ay humihigop ng malalim na hininga at lumilikha ng usok sa paligid nila. Ang layo ng usok ay dumadami depende sa antas, lahat ng nilalang sa loob ng usok maliban sa gumagamit, ang kanilang paningin ay limitado sa 1 metro at hindi maaaring mag-recover ng HP at MP. Ang lakas ng debuff ay dumadami depende sa antas, lahat ng nilalang sa loob ng usok maliban sa gumagamit, ang kanilang bilis ng paggalaw ay nababawasan ng 10% at nawawalan ng 100 HP kada segundo, ang epekto ay nababawasan ng kalahati para sa anumang nilalang na may significantly higher level kaysa sa gumagamit, ang lahat ng nilalang na 30 o higit pang antas na mababa kaysa sa gumagamit ay namamatay, cooldown na 10 araw sa laro. Isang epekto ng lason sa ibabaw ng pagkabulag. Asahan nga naman, ang solo clearing ng pangunahing senaryo ay may mga napakagandang gantimpala. Tara, tingnan natin ang relic Thanatos Bed of Tranquility, isang god relic. Paglalarawan, eksklusibo kay Thanatos, sinasabi na kapag humiga ka sa kama na ito, palagi kang makakakuha ng tahimik na pahinga. Restriction, Thanatos Descendant, Basic Effect, ang pagmamay-ari ng item na ito ay pinaikli ang cooldown ng Thanatos Nocturne ng kalahati, nagpapataas ng pinsala ng 200%, at nagbibigay pahintulot sa gumagamit na gamitin ito bilang paraan ng transportasyon. Ito ay itinuturing na naka-ekwipo lamang kapag ang gumagamit ay nakahiga sa kama, habang naka-ekwipo, ito ay nagpapakabalik ng buong HP at MP hanggang sa 3 beses sa isang araw, option 1 hanggang 4, kasalukuyang nakasara. Kapag ito ay naka-ekwipo, ito ay nagpapakabalik ng buong HP at MP hanggang sa 3 beses sa isang araw. Sinasabi mo sa akin na pwede kong gamitin ang Gravity Meteor ng 4 na beses sunod-sunod araw-araw, habang nakahiga sa kama at ang langit rin, ang mga kalaban ko ay siguradong mabibigla, di ba? Hihihi. Ito ay sobrang kakaiba, pwedeng mo bang makuha ito sa antas na ito, kahit na bilang gantimpala sa pangunahing kwento ng quest, tila medyo labis, hindi ba ako mani-nerf nito? Na-exceed mo na ang oras ng pahintulot na pag-access, magiging puwersahang ilalabas ka sa loob ng 1 oras, nakakatakot yan, akala ko talaga na nerf na ako. Hahaha, mukhang tapos na ang mga preparasyon, mayroong maliit na di inaasahang pangyayari, ngunit naniniwala akong handa ka na sa antas ng error na iyon.
Siyempre, hahaha, kaya't magtitiwala ako sa iyo at maghihintay, okay. Napagtanto ko kung saan ko dapat itago ang God Relic na makakatulong sa paglago ng aking Diyos. Hahaha, may puno sa kagubatan, may tao sa lungsod, at tila ang pinakamahusay na lugar na pagtaguan ay sa lungga ng itim na dragon na nababalot ng itim na ulap. Hahaha, hindi ko makakayang hintayin na makita kung gaano siya maiinis kapag natanggap na niya ito. Nakakapagtaka, saan ito napunta? Isipin na hindi ko maaaring asarin ang aking Diyos. Asura pala ang nakatapos sa main scenario, may akda, Conqueror of Space. Sigurado akong nakita mo na ang anunsyo pero si Asura ang unang nakatapos sa main scenario. Saan nga ba nanggaling itong nakatagong eksperto? Ang stagnant waters ay dapat magtanong-tanong. Inirerekomenda ang level 89, mga komento kung si Asura ang nakatapos, ibig sabihin ba ito'y isang quest na lumabas sa pagitan ng level 10 hanggang 200, hindi para sa mataas na antas? Oo, ganun nga, ang mga rankers ay medyo nagkulang sa trabaho sa buong oras na ito. Hindi iyon, sila'y nakatuon sa pagtaas ng antas kaya hindi nila ma-focus ang kanilang atensyon sa main scenario. Dagdag pa, ang Korean server lang ang nakakahanap, ibig sabihin masyadong mahirap itong mahanap. Dahil sa isang hint na inilabas, magiging abala na rin ang ibang servers sa paghahanap ng main scenario ngayon. Oo, syempre, ang Korea ang nangunguna, sobrang galing, pero si Asura ay talagang kamangha-mangha, inilampaso niya ito at ipinakita sa atin, kailan lalabas ang video, gusto ko talagang makita, ang galing niya, totoo, kailan lalabas ang video, ang homepage ay mayroong tungkol sa Rotten Death, pero yun lang, mukhang ang susunod na main quest ay batay doon, iyon nga, ay napaka-interesante. Title, kailan pwedeng gawin ang main quest sa pagsusuri ng anunsyo, hindi solo quest, kaya kailan makakaranas ang regular na mga user ng main scenario. Site, gusto ko talagang gawin ito ng sobrang labis. Comments, malamang, hanggang main scenario 3 bago makalahok ang ibang users, di ba? Magkakatugma yon, Asura, sana malinuin mo hanggang 3. Ang impormasyon ay nasa publiko, paano makikipagsabayan si Asura sa malalaking guilds? Malamang, kunin ito ng ibang guilds, ang tanging dahilan kung bakit hindi nila ito magawa noon ay dahil walang impormasyon, ngunit ngayon mayroon na sila, kaya tingin mo ba'y uupo lang sila at walang gagawin? Kahit gaano kahusay si Asura, mag-isa lang siya at imposibleng gawin ito ng nag-iisa, oo nga, usap tayo pagkatapos mong subukan, wow, parang hindi ka confident, hindi mo naiintindihan, tama ang orihinal na nag-post, pero dahil si Asura ang unang nakapag-clear, dapat mayroon siyang priority pass sa ilalim. Pagod na pagod ako, hindi ako tatantanan nila Hyunen nito at Jaehwan. Paano mo na-clear ang main quest at tungkol saan ito, pwede ko rin ba sabihin kay Rin, hey, bakit hindi mo sinagot, kailan mo ipapadala sa akin ang video na kinuhanan mo? Dapat bang huwag na lang akong magsalita, wala rin namang katapusan kung gagawin ko. At nakalabas na ang bida, habang nakabantay ang rabbit sa kanyang paglabas. Kung tapos ka na sa iyong inspection, tara na ba sa main church? Kung pupunta ako doon, kailangan ko bang makita si Lebius ulit? Kailangan kong pumunta ng mabilisan sa kabisera ng imperyo, maaari mo bang ipadala ang mensahe sa Papa? Kung abala ka, tiyak, ako na lang, ito ang aking tungkulin. Tingnan natin, ito ba ang tamang direksyon? Ginamit na ng bida ang meteor riding, medyo masaya pala pagkatapos kong sumakay. Main scenario 1.5, The appearance of the Roteng. Rango, main scenario, description, ang kuweba na matatagpuan sa iglesia ng Tonanos ay ang banal na lupain ng mga nahulog. Napatunayan mo na ang masamang grupo na nagtatangkang sakupin ang mundo ay ang Rotten Death, tila may koneksyon din sa pagitan ng Rotten Death at Tonanos. Hindi mo dapat pagkatiwalaan ang iglesia ni Tonanos. Kahit na ito ay nakasil, ang katotohanan na natuklasan mo kung gaano kalakas ang isang baron ay nangangahulugang hindi ito dapat balewalain. Mangyaring ipadala ang sulat na naglalarawan ng kasaysayan ng Rotten Death sa Emperador ng Karen, walang limitasyon quest. Mangyaring ipadala ang sulat na naglalarawan ng kasaysayan ng Rotten Death sa Emperador ng Karen, restriction, user na pumasa sa main scenario 1, mga reward, main scenario 2 priority pass, ang tiwala ng Emperador, ang gantimpala ng Emperador. Dumako tayo sa Harbot City, Fabian, may isang misteryosong nilalang na nakatayo at ang iba doon ay parang mga anino para itong nagpupulong.
Namatay na ang Baron sa huli, ito na ang nangyari, malungkot, ngunit ito ay inaasahan na, lahat ito ay nasa loob ng prediksyon ng taong iyon, pwede mong sabihing iyon sa tungkol sa Baron, ngunit isa sa mga banal na lupa ang nasira. Pero paano, hindi ba't ang simbahan ni Thananos, oo nga pala, wala bang ibang mga aberya sa mga plano sa hinaharap? Kailangan lang natin sundin ang kagustuhan ng taong iyon lamang at sinabi sa atin ng taong iyon na sundin ang plano kaya paanong tayo maglalabas ng ibang opinyon kung nais nating maging dakila ang ating kamatayan kailangan nating sundan sila. Sige, ang banal na emperador ay palaging nagtatrabaho para sa atin hindi tulad ng marurumi na Pope ng Thananos. Ano bang alam ng batang Pope na iyon simula pa sa ating henerasyon, hindi ba't ang simbahan ng Thananos ay bumabagsak na ng maraming taon, ito'y dahil sa maruming Thananos na iniwan tayo na hindi natin alam ang sitwasyon, kung maalis ang aming mga selyo kukunin namin ang sentral na kontinente para sa aming sarili. Ito si Baron Perel, ang selyo ay medyo na-liberate sa kamatayan ni Baron Mool ngunit hindi ito lubos na nabuksan. Ang pulong ngayon ay itinigil na, sasabihan kita kung may iba pang impormasyon, sige, kitiket sa susunod. Sobrang mga tanga, marahil dahil masyadong nabubulok, pero ang kanilang pag-iisip ay sobrang istrikto, sinasabi lang nila ang mga kabaliwan dahil hindi nila alam kung gaano kalakas ang tinatawag na kontinente ng limang langit. Nais ko sanang patayin sila agad at buksan ang selyo kahit isang araw ng mas maaga pero hindi iyon gusto ng banal na emperador. Sa itaas ng lahat bagaman ang kasalukuyang kapangyarihan ng simbahan ng Thananos ay hindi kahanga-hanga, sila ang pinakamalakas na kailanman, hindi ito simpleng kapangyarihan na kayang talunin ng mga naipit sa nakaraan. Kaya naman kung nais mong subaybayan ang mga susunod na matitinding bakbakan ay tumutok ka lamang sa ating kwento at e-open mo lang ang iyong notification bell at huwag mo na rin kalimutan na mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe. やめてください